Okay, now, before we start with our Sunday school, ato sa ning basahon, no, we're going to read 2 Timothy chapter 3, verse 16. Nasa screen na itong basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Baliko na to, mauni ang ato ang ginabalik-balik dito ni Dire isip pagpahibalo nga ang pagtuon nato sa pulong sa Ginoo alang ni sa tong kaayuhan. Amen. Baliko nato hinimo ni sa mga tao that is moved by the Holy Spirit of God. Amen. Inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. And sumala sa usa ka panggiitan nga magwawali Dr. Charles F. Stanley, no? Iya gina-mention sa iyang mga wali to obey God and leave all the consequences to Him. Amen? And giingnan pa na niya, fight all your battles on your knees and you win them every time. Baliko na to, giauhag ang tanan nga mga Kristohanon nga mahimong magmainampuon. Amen? Okay? Don't forget, Jesus saves. Amen? Okay, we're going to sing the Old Testament to the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, we're going to sing the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, karon we're going to embark with a new lesson. Akong hangyo na matagusata, please rise. And kindly open your Bibles, get your Bibles, and we're going to open these in 1 Timothy chapter 1. And pasensya kayo kay medyo mainit kinang panahon, no? But pasalamat for these consecutive days, gyatagan ta og ulan sa Ginoo. Amen? Balik ko na to, 1 Timothy, we're going to read from chapter 1, from verse 2 up to verse 7. Kay kung inyo ang tapad, walay Biblia, kindly share your Bible para ang matag-usa ka nato makabasa ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Kay mutuo ba mo nga ang Biblia kalanunon nistong kalag? Amen. Balikon ako. 1 Timothy chapter 1 from verse 2 up to verse 7. And we're going to read this responsibly. I read verse 2 kamo sa verse 3. Puli-pulihan at basa until we reach verse 7 atong pagadunganon. Okay? Say amen kunay na? Amen. No? Verse 2 I read. And to Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Verse 3. Verse 4. Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. Verse 5. Verse 6.
from which some, having swerved, have turned aside unto vain jangling. Verse 7, altogether. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong gibasa karon, atong idukot ang mga ulong, maghamputa. Buhig balaan nga Diyos, makagahom sa tanan. Tag-iya sa langit o sa yuta, Diyos nga balaan. Salamat kay Amahan sa mga kaayon nimo sa among kinabuhi. Salamat Lord nga gihatagan mi nimo pribilehiyo nga makasimba kanimo karong kahaponon. Makabasa kami sa imong pulong, makapaminaw kami sa imong pulong ug makatuon kami niini. Ay namong ginapangamuyo kanimo Amahan nga kini nga pagtulunan Amahan matisok unta sa among hunahuna ug kasing-kasing nga makatabang kini alang sa among pag-grow spiritually. Amo po usab ginapangamuyo kanimo Amahan, i-bless ang tanan parte sa mong panimbahon karon. And among gina-pray kanimo Lord nga ikaw maga-bless ini nga Sunday school nga oras. Nasayod ikaw Amahan nga wala ako'y kaalam Lord sa pagtudlo sa imong pulong. But akong ginapangamuyo kanimo Amahan ang gahom sa Holy Spirit nga magpatigbabaw karon Amahan. Magahatag ka na kog talagsaon nga kaalam, magahatag ka na kog isusulti sa kong baba, o magahimo ka ng channel of blessing alang sa matag usa karon. Bisan pang maminaw Amahan, hatagi silag sayon nga pagsabot sa imong pulong. And we are praying, Heavenly Father, to forgive us for all the trespasses that we have done, O God. Nasayod kami Amahan, dili kami angay, nga mo dawat sa imong grasya, Lord. But nasayod kami Amahan, wala gid kami laing dang panan, Lord, kung dili pangayuin kani, diin imuha kini ginahatag abundantly alang sa matag usa. Pasayloa kami Amahan. We are praying, O God, nga ikaw Lord sa kanunay Lord, madayig ang imong balaan nga pangalan karong kahaponon. I-bless po usab Lord bisan pa ang choir, ang mensahe silang awit. I-bless Lord bisan pa ang tithes and offerings. I-bless Lord ang fellowship sa matag usa karon. Bisan pa Amahan ang sa pagpaminaw namo sa preaching service nga pagadalon sa mong pastor. Hatagi kaalam among pastor Amahan, kuha Lord kung naamay mga nagabother sa iyong hunahuna o kasing-kasing karon. We are praying Lord nga ikaw magabless kaniya, magagamit kaniya mightily karong kahaponon sa pagdala sa imong pulong. Lord God, we are praying Lord, sumala sa gipangayo ni Paul, diha kanimo para kang Timothy. Pangayuon pud usab namo na karon sa imuha Lord alang sa matag usa. Pangayuon namo ang imong grasya, pangayuon namo ang imong kaluoy, pangayuon namo ang kalinaw Lord igahatag nimo sa matag usa. Ayaw tuguti Amahan nga masamok among panimbahon karon pinaagi sa among kontra. Silyuhi kining balaylampuanan pinaagi sa imong precious blood O God. Tabuni kami sa imong balaan nga dugo. Ayaw tuguti Amahan nga masamok mi. Bisan pa Amahan sa mga kasimbahanan nga nagasimba sa espiritu kamatuuran. Among ginapangamuyo nga ikaw Lord magahatag pod usab og kadaugan sa ilang panimbahon. Among ginapangamuyo sa mga pipila namo ka mga bisita karong kahaponon nga masabtan nila Lord ang simple plan of salvation. Among ginapangamuyo kanimo Lord nga ikaw magahatag ka namo conviction or bisan kung naa may bisag usa ka namo Amahan nga among kasing-kasing nalayo na diha kanimo. Among ginapangamuyo kanimo Amahan nga karong kahaponon makabaton unta ang matag usa og reconciliation diha kanimo. Ma-reconcile mi diha kanimo Lord, maustrob Lord ang among kasing-kasing, mainit Lord ang kasing-kasing sa pagpangalaga diha kanimo. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen. Kaya let's all be seated. Once again, may hapon sa matag usa. Amen. Salamat sa mga nagdala o bisita. Amen. And later on, sa tong pastor unya, iyahaning tawgon ang ato mga bisita. I-recognize. Amen. Now, moving forward sa tong lesson, diri na punta sa lain nga pagtulunan that is titled, Dealing with Difficulties Through God's Peace. Amen. Pinaagi sa kalinaw nga ginahatag sa Ginoo. Amen. Now, sa mga pipila na kadomingo, naa pagyud gihapon na sentro ang ato ang pagtuon diri sa bersikulo 2. Amen. Kung inyuhang tanawon sa inyong Biblia, ako ang basahon pagbalik. 1 Timothy chapter 1 verse 2, the word of God says,
and to Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Now, ang kaning book of Timothy, gisulat ni Paul, that was addressed to Timothy. Amen? Nasayod ta sa sinugdanan pa lang sa itong gibasa, si Timothy ay nag-minister din siya, no? Or nag-mission and nangalagad sa Ginoo. Or sa simple nga pagsabot nagpastor, nag-missionary. Amen? Diri na to masabtan nga ang buluhaton sa Ginoo, although buluhaton ni sa Ginoo, but nasayod ta nga daghanig problema along the way. Amen? Nganong daghan problema? Daghag problema kay naa manggoy kontra nga wala malipay ani nga buluhaton. Amen? Daghag kontra nga wala malipay aning buluhaton. Makit-an bitaw na nimo no nga daghan yung kaayog mo discredit, daghan kaayo og mulutos sa mga magtutudlo sa Ginoo. Gani mabasahan nimo diri sa Biblia silang Paul o iyang mga apostoles ni Jesus Christ. Sila naka-experience og lutos gikan sa mga tawo nga unta nagdala lang man unta kini sa pulong sa Ginoo. Amen? But nasayod ta nga ang usaga ni kapunuan sa mangga dili ni baka ha, punuan sa mangga ni. Ang punuan sa mangga wala gyoy mamato anak niya kung wala na mamunga. Amen? Pero every time gani nga mahimong magmabungahon ang usa ka buluhaton sa Ginoo, diha na nimo makita ang mga left and right nga atake at tubangan sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Mao na no nga kung pananglitan maka-experience mo kalisod karon. Ayaw mo pagpangluod sa Ginoo? Amen? Usahay manggod ma-equate na to ang kalinaw sa Ginoo in the absence of troubles. No, dili na maoy buot pasabot sa pangalan nga kalinaw. Amen? Bisan pag naay mga problema sa atuang kinabuhi, ang buot pasabot aning kalinaw is that naay presensya sa Ginoo nga naa sa atuang kinabuhi. Amen? No? There are many times sa atuang kinabuhi matingala ta, nakalisod ta, pero naagyud gihapon ang kamot sa Ginoo nga nagatabang sa tuwa. Naagyud gihapon ang guiding presence sa Ginoo nga nagauban kanato, nagahatag kanatog kaalam. And abi ninyo no, you will be quite amazed sa panalangin nga ginahatag sa Ginoo sa imuha if you are just going to obey God. Amen? Maubitaw na no sa to pagtulunan. Obey God and leave all the consequences to Him. Fight your battles on your knees and you win them every time. By the time that Elias obeyed God, na-experience niya nga gipakaon siya pinaagi sa langgam. Amen? O, matingala ka nga ang gigamit pagit sa Ginoo sa pagpakaon siya is uwak. Amen? Kanang uwak mao nay pinakakawatan nga langgam diri sa tuwa. O makita nimo lakagon gud in tawo na sa mga gagmayng langgam kay nganuman. Kasagaran ana nila muscavenge, no? Pangitaon tong mga gagmay nga ilang makaon. And kasagaran nila madaog-daog mga gagmayng langgam. Mao na nga maginikanan in taon hilabihan kasuko. Amen? Kana pagid nga klase sa langgam nga kawatan kaayo mao pagigamit sa pagpakaon sa iya ha. Amen? Kahibulungan kayo na nga butang. But nasayod ta, kining tanan nga nas tong palibot, it is controlled by God. Ang tanan panghitabo sa tuang kinabuhi, it is controlled by God. Amen? Now, for how many Sundays we have already discussed God's grace? We have already discussed God's mercy natapos ta last Sunday. And karon na pod, we're going to discuss God's peace. Amen? Ang kalinaw sa Ginoo. Amen? Now,
Many folks who do not know Jesus as their Savior struggle with emotional problems and lack of peace in their hearts. Amen? Daghan daw sa mga tao nga walay Kristo, walay Jesus Christ. Kasagaran sa ilang kasing-kasing, they are troubled. Kasagaran silang una-huna, they are troubled. And nabi ninyo last week, natingala gyud ang tibuok kalibutan ba kay si Trump. Ning issue siya og ning issue siya sa news nga niingon siya nga kinahanglan makuha sa Amerika ang Greenland. Greenland. Matingala mo kay sa kalibutan na ay ginatawag nga Greenland, na apoy ginatawag nga Iceland. Pero abi ninyo no, ang duha baliktad. Ang Greenland na puno nag-ice, while ang Iceland na puno nagkahoy, wala po na ice. Mo na nga, nasayop maning kalibutan, oy, na usbon ng tani. But then, tungod niya na, nga iyahang declaration nga kinahanglan mahimo ng parte sa Amerika. Abi ninyo, nag-research ko no, gitan-aw nako sa YouTube kung unsa gid na nga klase nga lugar and kung daghan ba pod og tawo nga nagpuyo diha. Now, ang mao nga lugar, perting dakwa, it is the biggest island in the entire world. And abi ninyo, it is covered, no? It is called the White Wilderness. Nga naman, because it is covered with snow. Ingon ana, perti kabugnaw. And during that documentary nga kung gitan-aw, nahibulong ko kay ang giingon didto sa documentary. At least in every month, take note of this, at least in every month or every year, naagyoy nagpakamatay because of depression. Oh? They died because of depression. Matingala ka. Grabe. Kadako sa lugar, pero dili nimo mapuslan tungod sa kadaghan og snow. They are just around 60,000 plus. Mas daghan pa ang population sa Pagadian. Kay ta karon murag naan naman tag 200 kapin. Pero abi ninyo, ang pinaka nakakuha sa akong atensyon is that at least in every month or every year, naagyoy case of suicide. No? Siguro ang pangatawo dadto murag dili na makakita o kahayag sa ilang kinabuhi. Amen? Christians, kumao na ang imong gibati karon nga murag daw wala nay lami ang kinabuhi. Baliko nako. Ang atuang kalipay, no, naara gyud na sa kang Jesus Christ. Amen? Baliko na to. Let us have a good relationship with God. Atua siyang pangitaon sa tong kinabuhi. Ato ang tipigan sa tong kasing-kasing atong Ginoo, baliko na to. All these emotional problems and lack of peace in your hearts, mawala ni. Amen? Now, the lack of peace that the unsaved face day by day without Christ is reflected in the story and about the problems they face in their minds. For example, usa kanindot kay example diri. A man dialed the phone of the psychiatric hotline. Dili ni katong istorya sa Binisaya ha nga, hello, nanawag ko. Sa, unsa may tuyo nimo? Ako alang yung gisigurado kung nakagawas bagyog ko. No? Because psychiatric hospital, lugar ni sa mga buang. Amen? Now, lahi po din nga story diri, no? The message on the phone offered the caller several choices, no? What are these choices? Gingon diri, if you are obsessive compulsive, please press 1 repeatedly. No? Obsessive compulsive. Baliko na to, sakit ni sa tawo sa iyahang panguna-huna. Amen? Kanang naa siya ginatawag nga obsessive compulsive. Press 1.
Next, if you are codependent, please ask someone to press 2. No, number 2. I hope naka-try na mo ani no kanang manawag bitaw mo og smart service, press 1, press 2, press 3, no? Ingunani po ni siya ambot pasabot diri. Now, if you have multiple personalities, please press 3, 4, 5, and 6. If you have multiple personalities. Kabalo mo sa ning multiple personalities? Lain-lain ba nga batasan? Like for example, makita kag tawo nga ning katawa karon, pagkataod-taod ning hilak na pod, pagkataod-taod ning kalit na pod og kasuko. No, these are the kind of multiple personalities. Or it could either be lahi-lahi ang imuhang identity. Siguro karon matingala ka. Karon moingon sila nga dili man na tinuod ng nasudlan og daotang espiritu. No? Ngano day na, unsa day na. Kay makita mo og daotan nasudlan og daotang espiritu, mukalit lag kausab ang tingog niya, malain lag kalit ang iyang personality. No? Usahay mao na ang kuan. But abi ninyo in science ginatawag na nilag multiple personality. But nasayod ta that the devil pwede gid siya nga mosulod sa usa ka tawo nga dili luwas. Amen? Now next, no? If you are paranoid delusional, we know who you are and what you want. Just stay on the line so we can trace the call. Amen? Kaning paranoid delusional, kasagaran ani nila, it is manifested by drug addicts. Now, like for example, kana makaingon sila nga naagi tawo nga sige tan-aw sa kuha karon. Naay tawo nga gusto mo patay sa kuha tan-awa gani naa diha. Ya ikaw nga katanaw so man siya oy nga wala may tawo diha. Because that is paranoid delusional. Next, if you are schizophrenic, listen carefully. A little voice will tell you which number to press. No? Kanang ginatawag nga schizophrenia, sakit gihapon na sa ulo, kasagaran ana nila, murag telling them something sa ilang huna-huna or naay nagahunghong sa ilaha. Mao na nga klase sa sakit. So kung pananglitan, naana mo ani, bantay-bantay, buto sa utan na naamoy problema sa huna-huna. No? Now, gingon pa diri, if you are manic depressive, it doesn't matter which number you press. No one will answer the phone. So balik ko na to. Kani nga mga klase nga problema is a problem of our state of mind. But kasagaran niining nga mga sakit, kani siya in totality. The main reason for this is ang tao is in constant stress. Naa siya'y stress and wala siya'y kalinaw sa iyahang kinabuhi. Mauni ang kasagaran niyang gina-manifest. Amen? So, but pasabot ni ini, sir, ma'am, brothers and sisters, but pasabot ni ini, kung ikaw gani, wala gani kay kalinaw sa imong huna-huna o kasing-kasing, careful, because puhon-puhon na nagi problema sa imong huna-huna. Amen? Mao na karon, baliko na to, gikinahanglan nga ang matag usa ka nato makabaton ta aning kalinaw nga naa lamang sa Ginoo. Amen? Now mao na ato pagtulunan karon. Baliko na to gingon diri. Life without Jesus is very stressful and difficult. Amen? Do you believe that? Totoo mo na? It is always stressful and difficult. Pwede gihapon nga luwas ka, naa kay Jesus Christ sa imong kasing-kasing, pero layo ang imong kinabuhi sa kinabuhi nga gusto ni Jesus Christ alang sa imuha. Pwede gihapon ka nga mahimong stressful. Amen? Baliko na to, ang usa ka Kristohanon pwede gyud gihapon nga mabutang siya sa usa ka kahimtang nga pait kayo and very stressful.
Amen? Igunahan na ang iyang kinabuhi. Now, last Wednesday, balik ko na to, no? Nindot kayo ang ato pagtulunan diri sa itong pastor. Nagisgot gihapon ta sa kinabuhi ni David. Sa diha nga si King David, nagtago-tago na siya kang King Saul. Apan ang problema ni David, ning adto siya sa usa ka hari nga Philistine. No? Ang nasayod ta tungod kay tuwa siya dato nagpuyo. Ang iyahang kinabuhi wala na mahiuyon sa kababuton sa Ginoo. Kabalo mo sa iyang gibuhat, iyahang gipanglutos or gipanglakag or gipangkapatay na ang iyahang mga katawhan, mga tao sa Israel. Para lang mag-gain niya ang trust and confidence sa usa ka Philistine nga hari. Amen? And nasayod ta, ang iyahang kinabuhi was very, very stressful. Nasayod ta, nga sa iabot ang iyang kinabuhi, nga gipaningil gud siya aning iyang sala ra gihapon nga nabuhat. But unsa gibuhat ni David sa iyang kinabuhi? Ding balik gud siya diadto sa tiilan sa Ginoo. He asked for the effort, he asked for prayer to God. And maupod na'y angay buhaton sa usa ka Kristohanon who is very stressful and in difficult situation right now. Amen? Kung mao na ang imong kahimtang karon, baliko na to. Buhata ang gibuhat ni David nga mubalik sa tiilan sa Ginoo. Amen? Now, if you ever had to deal with difficulty in your life, you know it tends to create stress. Trouble and trials can do a hashut job on your peace and calm. Difficult people can make life miserable for you. Amen? Now, kani nga pagtulunan karon, I hope and pray makatabang ni sa ato ang emotional status. I hope and pray makatabang ni paglesen sa imong stress. Matag-usa ka nato natay ginatawag nga stress level. Nayuban sa tuwa dili makaagwanta og ginagmay nga stress. Napoy uban sa tuwa maayo kaayo mo daladala og problema. Napoy uban sa tuwa nga medyo muratol na ta og nay problema. Amen. Balik ko na to. But then this lesson I hope and pray nga kini nga pagtulunan makahatag ni kadasig sa tuwa nga mahimo tang resilient nga mga Kristohanon. But pasabot niya na og panalitan maigo gani ka or malabayan kag problema, dili dayong kaigo nga maratol. Kundili magpabilin ang kalinaw sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing. Amen. Now, on this lesson, Timothy was on the verge of having to deal with a difficult problem in Ephesus. It was Paul's desire for Timothy to have God's peace in his life, no matter what. He would need it when he went to Ephesus. It would be extremely difficult to minister to others if he was distressed and on the verge of panic and despair. Amen? Now, buot pasabot ni ani, kaning ministry, dili ni siya lisod, kundi stressful ni. Amen? Ingon pa nila, no, nga, kung nagdala daw kag opisina, nagdala kag tawo, pakutan ka, pila ka buk imong sakop sa opisina, moingon ka, 5. Buot pasabot ana, 5 ang imong problema. Kung moingon ko pila ka buk ang imong sakop sa opisina, moingog 50 ka buk, buot pasabot 50 ang imong problema. Mind you, ang matag-usa ni ana lain-laing pamatasan. Mind you, ang tanan ana lain-lain og state of mentality. Amen? Now, how much more sa ministry? Amen? Dagag stress niya itong pastor, oy. Wa ba mo kabalo o panalitan absent mo sa Sunday, mag-uol atong pastor? Amen? Maguna-una aha ka to karon, no? Mag-uol biya gyud. Sa tinuoray lang mag-uol. Ang matag-usa ka nato
naagid mo specific nga placement diri sa church. Amen? Kanin diri sa tubangan, may bawaan na ginanimo lugar na nati Jojo. No? Kanin diri, may bawaan na ninyo kana inyong plastada karon. That is your placement. Bisan pag ato ang bisita si Ma'am Helen Biscotcho, kabalo kita nga every time nga musimba siya naagi na siya diha mulingkod. And abi ninyo know that every time, that every Sunday, nga kanang bangko bakante gani mag-uulta. And that's the truth. Amen, mag-uol. No? And don't forget no to pray also for ang partner ni Justin nga si Dakila. Medyo nagkuan to no, nag-ubo. Ato siyang iyampo no, mo nga nananghid si Brother Alvin nga di makasimba. Let's pray for Dakila nga for a speedy recovery sa imbalatian. So yun na, mag-uultang anong wala makasimba. Amen? But pasabot baliko nato sa ministry, daghan tag-angay nga daghan kay mga stress nga moabot. Mao ginano nga si Paul. Nasayod siya kung unsay agian ni Timothy along the way. Nasayod si Paul nga it is not a smooth sailing ministry. Nasayod si Paul nga dili ingon ana kadali nga mo sit down lang atong kontra nga magtan-aw ra nga wa siya'y buhaton. Of course, Satan is going to exhaust every means para lang ma-destroy ang usa ka kasimbahan. Amen? I tell you, daghan na sa mga simbahan na naguba. Daghan na sa mga simbahan, daghan na sa mga ministry na ngawala because of stress. Guban, dili makagwanta because naay problema sa funds. Mga bitaw na nga kita diri sa church, as much as possible, ato ang gina-encourage ang matag usa to support missions. That is one way no nga makapadayon pud ni nga mga simbahan sa ilahang buluhaton. Amen? Now, maunay tinguha ni Paul alang kay Timothy. Peace is critical if we are to effectively and confidently serve the Lord. Gingon diri no? It is vital if we are to get any rest at night. Amen? Now, naiusa ka kanang mag-uuma nang-apply siya trabaho. Nang-apply siya trabaho sa usa ka dagko nga umahan pod. Abi ninyo no sa pag-interview sa iya ha. Ipangutana siya sa tag-iya. Unsa may imuhang abilidad? Unsa may imong abilidad? Abi ninyo no gitubag ra siya sa nang-apply niya makatulog ko lami akong katulogon inig-abot sa gabi no makatulog ko safely. Siya nga layo harapod sa tubag aning tawana oy. Pero nang-apply manggod and mo rapoy nang-apply abi ninyo iyahan na lang gidawat. So one time ang ilahang farm naka-experience og grabe kaayo ka bagyo. Kusog kay nga hangin nga ultimo ang tag-iyan na balaka kung unsa nay kahimtang sa iyahang mga mananap. And abi ninyo ang tag-iya. Iyahag yung gisuta kung unsa gyoy abilidad aning tawhana nga bag-o niyang empleyado. So abi ninyo pag-abot niya dito sa farm. Sa taliwala sa kakusog sa hangin ug bagyo sa gawas. Nakit-an gyud niya in taon ang iyang trabahante nga lami kayog hagok dadto sa sulod sa iyang barn. Lami kay katulog nga ultimo nakatingala siya. Grabe po ning tawhana. Grabe na kayo ang bagyo sa gawas. Pero siya naara diri sa sulod lami kay katulog. Apa niya na wala niya disturbuha ang usa ka tawo nga lami kay katulog, but then gitan-aw niya ang welfare sa iyahang mga mananap. Abi ninyo no gitan-aw niya. Nakita niya dadto nga ang iyahang mga mananap insakto og tubig, insakto og pagkaon, maayo pagkahipos,
walay nakulangan. Di adto siya nakasabot ug unsay buot pasabot ning atong nang-apply sa iyang trabaho, that I can sleep soundly at night. Di adto ni hibawan nganuman kay katuding tawhana preparado kaayo sa iyahang pagpanarbaho. Amen. Now ingon ana pud ta nga mga Kristohanon, importante kayo, if we are to have peace in our hearts, you need to be prepared. Amen? Notice that Paul mentions the source of our peace. It is from God our Father and the Lord Jesus Christ. Jesus told his disciples, "Peace be unto you." Amen? Peace be unto you. No, gani uban sa mga dagko nga kasimbahanan bisan pag dili baptist. It is a very good practice nga manindog sila, mutan-aw sila silang katubangan. Peace be unto you. No, it is a good practice, no? Di nato na isaway because baliko na to. It is biblical. Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. No, mao na giingon sa Ginoo in John chapter 20 verse 21. The Lord wants you to have peace in your heart. Baliko na to. Mao gyud ni ang kabubuton sa Ginoo alang sa matag usa nga makabaton ka og kalinaw. Amen. Abi ninyo no, daghan sa mga tawo, they are troubled sa pangutana. Inig kamatay nimo, aha ka padulong ang imong kalag. No, daghan ra bang uban manuktok dayon sa ilang dingding. Basta magisgot na og mamatay. No, but pasabot ana manuktok, simba ko. No, og imuha ng tagi-tagihon, simba ko. Tinuod yun, ug mamatay ang tao, magpasulod yun og simbahan. No? But then abi ninyo, ingon ana ang iyang panguna-una, mabalaka siya tungod kay wala siya masayod kung aha padulong ang iyang kalag. Kung dili ka sure sa imong kalag kung aha siya padulong, I tell you, wa na ginaylaing padulngan. Padulong na ginag-impyerno. Because the Bible tells us that while you are still alive, kabalo ka kung aha padulong ang imuhang kalag. Amen? Now, maunay buot pasabot sa pulong sa Ginoong. Now, we're going to dwell on the lesson, peace be unto you. Amen? Balik ko na to. It is a very good practice. Bisan si Paul, mauni ang iyang tinguha alang kang Timothy. Amen? Gingon pa diri sa kapasumbingay, peace be unto you when you are gripped by the cold fingers of fear. Amen? Kanang naa ka sa kahulga, no? At times, dili nimo ma-experience, it is normal to feel fear. Amen? It is very normal to feel fear. But it is not normal kung pananglitan ang fear, mo take na og toll sa imuhang panlawas. Amen? Ingon na no? Daghan kayong uban, naniwang, ano man, kina-stress. Ano man, naikahadlok, nagikahadlukan. Sakan, gingon diri, peace be unto you when the gloom of discouragement and depression flood your heart like the black waves of a tsunami. Kabalo ka, unsay tsunami, no? Kanang dako kayo nga balod, muhampas diya sa dalampasigan. Diri sa Pagadian, na tsunami kaniadto perting daghan na ang patay. No? Ingon na, grabe kaayo ni grabe kaayo makaguba ning depression sa ato ang kinabuhi. No, nangutana pa ko sa kong papa the other week man siguro to, nangadto mig sikpaw. Pangunsa gikamatyan si mo gigagaw. Ang iyang tubag ano siya murag na depress. No? Careful for depression. Pwede na nga mo hinungdan sa imong sayong nga kamatayon. Amen? Mao na nga kamong mga anak, ayaw ninyo hatagig stress ang inyong mga ginikanan o gusto mo mabuhi pa silang dugay. Pero gusto na mo nga mailog sa iyo, hala, tagig stress. No? Pero kung nahigugma mo sa inyong ginikanan, ayaw ninyo hatagig stress. Amen? Because baliko na to, it is also a silent killer. Amen?
Next, peace be unto you when the groans of loneliness fill your empty heart. No? Careful, no? Kung panalitan, kanang mingaw kayo, makakos na og depression, makawala na sa imong kalinaw. Amen? Now, daghan pa manig pasumbingay dire, but maghisgot lang tao mga pipila. Now, gingon diri, peace comes from the Lord. Amen? Take note of this, no? Ang kalinaw, gikan na sa Ginoo. So, baliko na to, no? Sa itong mga previous lesson, gi-encourage na nga pangayoon na to ang grasya sa Ginoo. Second, pangayoon na to ang mercy sa Ginoo. Third, pangayoon na to ang kalinaw sa Ginoo. Amen? This is why you must develop a relationship with Christ by first of all trusting Him to be your Savior. Amen? Baliko na to, ang kalinaw gikan ni sa Ginoo. Makabaton lamang ka og kalinaw kung gidawat nimo si Jesus Christ sa imuhang kasing-kasing. Amen? Like the hickory tree that has roots that go as deep as 20 feet, you and I need to develop deep roots in our relationship with Christ. We walk with God each day, not just on Sunday. Amen? Nindot kayo, no? Balik ko na to. It is a very wonderful saying. Take note of this. Walk with God each day, not just on Sunday. Amen? Ganun man. Dagan sa tuwa, Kristohanon lang sa panahon sa Domingo. Mag-serve ta sa Ginoo sa adlaw nga Domingo. Pero after that one, wala na. Lain na pod ang imuhang ginasimba. Amen? Ephesians chapter 3 verse 17, nasa screen na tanong basahon. Ready, read. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. Amen? John chapter 15 verse 4, nasa screen na tanong basahon. Ready, read. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Amen? Mauna, no, nindot kaayo ni nga bersikulo. Buot pasabot nini ang kaning duha ka bersikulo, naghisgot ni nga kinahanglan gyud nga makabaton ka ni Kristo sa imuhang kinabuhi. Gikinahanglan nga makabaton kag Jesus Christ sa imuhang kinabuhi. Amen? And not only that nga makabaton ka, kundi mas ma-increase pa nimo ang imong pagtuo diha kang Jesus Christ. Buot pasabot ani manggamot bagtaman, ma-deepen ang imuhang pagsabot kag Jesus Christ. Ma-deepen ang imuhang relationship ngadto kang Jesus Christ. Amen? Now, magisgot ta ani nga bersikulo, no? The word abide means to have close relationship with Him. It involves worship which includes scripture meditation, supplication, and a surrendered will to the Lord. Mauna ang buot pasabot ni ining pulong nga abide. Amen? Buot pasabot ana makadevelop ka og maayo close nga relationship sa Ginoo. Amen? Now, mangutan ako sa inyo ha. Naa ba sa inyong kinabuhi nga makaingon ka kaning tawhana close kaayo ni sa ako ha? Naa ba? Yes or no? Amen. Siguro katong mga naay-partner makaingon mo close kayo ni siya nako. Kasagaran na imuhang sumbuganan sa imong problema, sumbunganan nimo sa imong mga kalipay, no? Pwede ka nga dali kay makahangyo. Kay ingon ana mo ka close. Amen? Now, mao pud unta na ang gitinguha sa Ginoo alang sa matag usa nga makadbaton ta ana nga relasyon ngadto sa Ginoo. Amen? Okay.
Pasensyahe lang yun ako anak ha, kay bag-o ra gyud taon na nakasimbag balik. Now, ingon diri no, a surrendered will to the Lord. Ang giingon diri, submission to God. Amen? And sacrifice. Abide also, it has the idea of remaining or continuing. Amen? Kanang but pasabot abide, na time sa ato ang kinabuhing Kristohanon nga ganahan na tamuundang sa pagpangalagad. Di na ta ganahan mo simba, di na ta ganahan mo buhat sa mga butang nga nakahatag o kahimayaan sa Ginoo. But abi ninyo no, balik ko na to, the heart of God tells you to continue. Amen? Magpadayon lang yung ka, maunay tingwa sa Ginoo, and magpabilin. Amen? Importante kayo ning pulong. Remain and to continue. Amen? This describes the relationship that Christians should have with Christ. If we are to grow close to Christ, we must abide in Him. Amen? Balik ko na to. One of the secret, no, para sa anindot kal nga ligon kayo nga relasyon, balik ko na to, is to remain and continue. Amen? Magamit gihapon nato ni alang sa buluhaton sa Ginoo. Abiding in Christ is the anchor to the saint going through trial or frail health or dealing with difficulty in his or her life. It made mention of anchor. Kabalo man siguro taon say anchor, no? Sa Binisaya pa, murag pundo or angkla. No, sakto ba pang? Angkla? No, sa una, basta musakay gani may pambot. Abot na duol na sa San Pablo, ilahan na dahin tong ihagbong ang angkla. Then abi ninyo no, matingala minila kay murag ilahang ko ano no, paundayon na nila og kanang until such time nga muhunong na gani ang pambot, ihikot na dahin to nilag taman. So mao dayto hinungdan nga mo pundo na ang sakayan. Buot pasabot ni ana, ang sakayan dili siya basta-basta madala sa kusog sa balod. Amen? Now, ingon ana pod baliko nato ang relationship nato sa Ginoo. No? Ang pagpabili nimo kay Kristo maunay makahimong angkla nimo para dili ka mapalid sa kakusog sa balod. Amen? Ingon na siya, no? Now, nainindot kay nga story diri no sa kinabuhi ni Henry Francis Light. Ang iyang kinabuhi, nagminister siya, apan nagminister nga naay apan sa iyahang sa iyahang panlawas. Kanang ginatawag natog frail health. But pasabot ani sa Binisaya pa masakiton. No, nagminister siya nga masakiton. But, ingon diri no, but that did not stop him from being a pastor year after year among seafaring folks around Devonshire, England. Sa iyang pagminister, dili hinungdan ang iyang pagkamasakiton para di siya magpadayon. No, sa makanunay, sa tagatuig, nagpadayon ni si Pastor Light. His strength finally gave out. His doctor told him to move to a mild climate of southern France. The final service with his church of 24 years was heartbreaking. Just try to imagine, 24 na siya katuig ng minister. But then tungod kay gikinahanglan gyud, tungod sa iyahang panlawas, kinahanglan siya muadto atong lugar nga dili na kayo bugnaw unta. Maoy agi advice sa iyang doktor. Standing feebly, he challenged his people, no, to turn to Christ if they did not know Him. After finishing his sermon, he served the last Lord's Supper to his weeping flock and dismissed them. Bot pasabot niya na,
panahon na to say goodbye sa iyang 24 ka tuig nga pagministry sa ilaha. Abi ninyo daghan kay nang hilak ug nag-uol sa iyang paghawa. That evening, he found comfort in John chapter 15, where Jesus said, "Abide in me and I in you." According to the gardener, Light wrote the following poem after having walked down to the ocean and watched the sun setting over Wrexham Harbor like a pool of molten gold. Taking out a piece of paper, he wrote it and gave it to his adopted daughter. So abi ninyo no, the next day, he left for France. Reaching Nice, he had a seizure and passed away with the words, "Joy, peace." Eventually, ang mga pastor, sa iyang paglarga, dadto ra pod gihapon nabugto ang iyahang gininhawa. Amen? But abi ninyo no, ang iyang kinabuhi na himong immortal tungod atong iyahang gisulat nga poem. Although it turned out as a hymn, pero wala ko kabalo aning kantahan, no? But then, ang mga lyrics nini mao ni siya. Abide with me, fast fall the eventide, the darkness deepens, Lord with me abide. When other helpers fail and comfort flee, help of the helpless, oh, abide with me. No? So mao na gihapon ang iyang ginapangayo sa Ginoo. Amen? Taliwala sa kalisod sa panluwas, pero ginapangayo niya sa Ginoo to constantly abide with Him. Amen? Now, abiding or being rooted in the Lord Jesus Christ will develop peace in your life. Amen? Being rooted in the Lord Jesus Christ will develop peace in your life. No? Peace is found through the cleansing blood of Jesus Christ. Peace abides when there is a clear understanding of your standing in Jesus Christ. Amen? Mauna, no? Nayusahay, mag-uulta sa mga panghitabo sa atuang kalibutan. Naay mga madungog nato nga mga girahon ta. Sahay gani nga maglingkod mi diha, magisgot mi nga pang mamalit na katag sardinas no. So ano man, mamalit tag dagang sardinas o rice kay naunsa man ang barko sa China naabot naman diha sa Zamboanga. Ning labay ba? So, kung nga niingon ko niya nga medyo kulba naman ta kay basig gubaton tagkalit ani. So, abi niyo niingon lagi si pastor no, si Papang. Kining tanan naani sa pagbuot sa Ginoo. Naara ni sa kamot sa Ginoo. So, tungod niya na nga mga pulong, naatay peace of mind nga nasayod ta, nga ang tanan nga mahitabo sa tong kinabuhi, pagbuot ni sa Ginoo. No? Pananglitan ko aon tag sayo sa Ginoo, pagbuot na sa Ginoo, you're going to spend eternity in heaven. Amen? Romans chapter 5 verse 1 na sa screen na tabudang basahon. Ready, read. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen? Now, take note of this, no? Kung giun sa pag-describe ang kalinaw. And diri siguro ta matapos. Peace is not freedom from outward pain and care. No, usahay man gud makaingon tag kalinaw basta wa nay gubot. Mao na kasagaran ang atoang panguna-una basta kalinaw. Wala nay gubot. But gingon diri, peace is not freedom from outward pain and care. It is the heart resting in God. Amen? It is the heart resting in God, even in the face of the storms of life. But pasabot ni ana, bisan pag nagtapunog pa ang problema sa ato ang kinabuhi. But then nasayod ta, nga naay Ginoo sa makanunay nagauban sa tua, naatay kalinaw. Amen?
Now, Daniel had peace. Si Daniel, bisan pag gitambog siya dito sa den of lions, tiyaw mo na, naaga na may sakop sa unang sakop ni mamang sa National High School. Pagsulod niya sa balay, wa sagyod kabantay nga dagko dag-iro. Abi ninyo no, nakaambak gid in taon siya sa koral, perti gini ang hawid. Nisa, uy, abuga gina ninyo yung iro, dagko kayo, di gyud mutanaw sa mga iro sa iyang kadlok. Iro pa lang gani na. How much more Daniel nga iyang giatubang tigre or lion? Amen? Nga for sure, mupaak og mudivar gyud og tawo. Ingon ana ng leon. But abi ninyo no, he found peace knowing that God is going to keep him safe. And kung itugot manggid gani sa Ginoo ang iyang kinabuhi, nga mo'y hinungdan sa kawadon sa iyang kinabuhi, ang pagpatay siya sa mga leon. Nasayod si Daniel, kung aha padulong ang iyang kalag. And nasayod siya, nga ang tanan panghitabo sa ato ang kinabuhi, it is controlled by God. Amen? Na ay control sa Ginoo ang ato ang kinabuhi. Naagani usa ka hari sa Israel, nga sa dihang giingnan na siya nga, set your house in order, kay mamatay na ka. Abi ninyo no, ning talikod in tao ng hari, og ning hilak lang dato sa Ginoo, and giingnan niya, Lord, I have served you faithfully. Abi ninyo no, nausab gyud gihapon ang kasing-kasing sa Ginoo. Nga gidungagan pa sa Ginoo o perti pang daghanang katuigan ang iyang kinabuhi. Amen? God can change the course of your life. Bisan pag-unsa na kaguba, bisan pag-unsa na kadautan, pwede na ma-change sa Ginoo ang course sa imuhang kinabuhi. Amen? Unsa may sikreto? Just abide with God. Amen? But pasabot ana that you have to remain and you have to continue. Amen? Now, gingon diri no, lastly, peace comes when we stay focused on Jesus and the work He has assigned to our hearts and hands. Amen? Mo flow ra gyud gihapon ang panalangin diha sa imuha. Kung magpadayon ka ang imong focus, magpadayon ka diha sa ato ang Ginoo. Amen? I hope and pray that this message inspires everyone. Amen? We are already living on the last days, and I tell you, kaning mga hinapos na nga mga adlaw, daghan sa tuwa mawad-an na ganas pagpangalagad. Kaya I tell you, kung wala pa na wad-an o gana, daghan unta ta puno unta ta diri karon. But naagi times nga ang usa ka tawo, ang usa ka Kristohanon, mawad-an na siya o pagpangalagad sa Ginoo. Abi ninyo no, maunay makita nato nga pinakapait nga kahimtang sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Amen? Baliko na to. Kung sa imong pagbati karon ganahan na kamuundang, pangayo o kasing-kasing sa Ginoo nga makapadayon ka. Pangayo o renewal sa imong kasing-kasing nga sa makanunay mahimong mainit ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Let us all stand and let us bow our heads and let us pray. Most gracious Heavenly Father, salamat kay Amahan sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa pagtulunan sa kalinaw. Nasayod mi, Lord, nga ang kalinaw, Amahan, naanad diha kanimo. Nasayod mi, Lord, taliwala sa mga problema sa among kinabuhi, sa bagyo sa among kinabuhi. Nasayod mi, Lord, nga kung naa lamang ka sa among kinabuhi, Lord, mahimo nga mananaog yun kami, Amahan. We are praying, Heavenly Father, wala may laing tinguha, Lord, kundili mahimong triumphant, mahimong victorious ang matag-usa sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi, O God. We are praying, Heavenly Father, wala namo makita ang kasing-kasing sa matag-usa.
Wala na mo makita ang ilang kahimtang sa ilang panginabuhi. Wala na mo nakita ang kahimtang sa ilang adlaw-adlaw, Lord, nga pagkinabuhi. But aside me, Lord, ikaw nasayod ka sa ilang sitwasyon. We are praying, Lord, for your grace. We are praying, Lord, for your mercy. Much more, Lord, we are praying, Lord, for peace palang alang sa matag usa. Lord God, tabangi mista ng mga difficulties nga mong ginatubang. Nasayod mi, Lord, ang usa ka Kristohanon, pangitaan yung pamaagi ni Stanas para mapukan ang iyang faith diha kanimo. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, that we are living in these last days, nga ikaw sa kanunay, Lord, maga-fortify sa among pagtuo diha kanimo. Lord God, as we have also our coffee break, and among ginapray kanimo, Lord, sa among fellowship, nga ikaw po magapanalangin, Lord, sa among snacks. We are praying, Lord, if bless among fellowship, O God, and bless the remaining of the service. In Christ I pray in the forgiveness of our sins. Amen.